The last time I shared is, I think, first Sunday of July. Wala ako ng second, third, and fourth. Today is the fifth Sunday. And I thank the Lord na muling makabalik at makapagbahagi sa inyo ng salita ng Panginoon. And I'm hoping na hindi nyo nakakalimutan yung ating pong series study about the kingdom of God, kasi if there is one message that you and me, all of us, needs to hear and understand and apply in our life is the message about the kingdom of God. Christ has no message when He came on earth, fulfilling His public ministry. He is no other message, and His message is only about the kingdom of God. Okay? And when the Lord Jesus Christ came, He first preached, repent, for the kingdom of God has arrived. Tulad ng sinabi ko sa inyo ng mga nakaraang linggo, simula ng first Sunday of January, that the first word of His message is the word repent, meaning kinakailangang magbago tayo ng ating pag-iisip kasi yung ating sarili, luma, dating pag-iisip is not fit for you to understand and experience the government of God. Kung mayroon po sa atin dito na nagnanasa na pangunahan ng Diyos ang kanyang buhay, kung nais po ninyo na ang gobyerno ng Diyos sa inyong buhay, ang hayagan po ninyong maranasan, the first requirement is change the way you think. And changing the way we think is a lifetime commitment. Almost 40 years na po ako sa Panginoon. Nakakilala sa Kanya almost 40 years. Naglilikod sa Kanya almost 40 years. But until now, patuloy po akong nagkaroon at magkakaroon ng commitment na alamin papaano niya ako pagharian, and every time na mayroon akong nadidiscovery about His laws and principle, pinatutunayan naman ng Panginoon na ito ay may kaakibat na gantimpala na magdadagdag ng kalidad ng ating pamumuhay. And I think tumigil po ako doon sa nakaraang minsay ko about the components of dominion living. And again, let me go back to the scripture found in Genesis chapter 1, verse 26 to 28, sapagkat ang mga talatang ito, Genesis chapter 1, verse 26 and 28, ito po yung talata na kung saan ay kinakailangan nating balik-balikan, pagbulay-bulayan, sapagkat dito po nakapaloob ang plano at layunin ng Diyos. Bakit ikaw at ako, tayong lahat ay Kanyang nilikha. Hindi ho ganun ito kadaling maunawaan. It takes commitment on our part to meditate on this word until God gives revelation, understanding, nang sa ganun po ay ating ma-yield ang ating sarili doon po sa kaalaman na patuloy na inihayag ng Panginoon sa atin. Sabay-sabay po nating basahin. Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in His own image.
In the image of God, He created him, male and female, He created them. Then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. So again, today I'm going to focus on living life in dominion. At nandun na po ako sa bahagi ng components of dominion. Pag sinabi pong dominion, ang ibig sabihin niyan ay nilikha ka ng Panginoon to have dominion. Ang ibig sabihin niyan ay God has given you the power and ability to govern. Govern all situation, circumstances, challenges in your life. God wants you to have dominion, meaning God wants you to govern. God wants you to rule. God wants you to manage. God wants you to master. Ang kalooban ng Panginoon, tayo ang mag-prevail, tayo ang mag-govern sa lahat ng maaring mangyayari sa ating buhay habang tayo ay nandito sa mundo. That is what dominion means. Pakisabi sa inyong katabi, nilikha ka ng Diyos upang magtagumpay. Lakasan mo with conviction, nilikha ka ng Diyos upang magtagumpay. Kung pinaniniwalaan mo yan, ngayon sasabihin ko sa iyo, anuman ang kalagayan mo, anuman ang sitwasyon mo, nasa pakiramdam mo at nakikita mo parang hindi nangyayari yung panadagumpay, hindi totoo yan. That is at the end. I want you to focus on Him. I want you to fix your eyes on Jesus, because Jesus is the author and the finisher of our faith. Napakalaki ng tukso na pag mayroong hindi magandang nangyayari sa buhay mo, mawala ang tingin mo doon sa pinagmumulan ng iyong pananampalataya. Kapatid, I want you to understand this. Hanggat andito ka sa mundo, trials, suffering, tribulation, temptation will come to us in any form. But there is one rule that will make you overcome all of it. And what is that? Sabihin niyo sa inyong katabi, fix your eyes on Jesus. That's the only rule. If you want to receive the power to prevail in the grace to govern in life, if you want to live in dominion, which is the reason why God has created you, fix your eyes on Jesus. Why? Because Jesus is the author. Siya ang pinagmulan. At siya rin ang magbibigay sa atin ng patuloy na kalakasan hanggang matapos natin yung mission natin sa mundong ito. As we continue to fix our eyes on Jesus, yes, lahat ng mga posibleng gawin ng demonyo ay gagawin niya para ma-distract ka. But fixing your eyes on Jesus will release the power and the grace for you to govern. The power and grace that you need so that you'll be focused on dominion living. Now, what are the components of dominion? The first component is be sure that you have a life that is blessed by God. How do you know how to be sure that you possess that life that is blessed by God? Hindi ho lahat ng tao ay nagtataglay ng buhay na pinagpala ng Diyos. Hello, paglabas nyo rito, pag-uwi po ninyo, pagpasok nyo bukas sa trabaho, ang iba mamamalengke, iba't ibang klase ng tao, mga tao na dahil humihinga, naglalakad ng tatrabaho, akala mo buhay at ang buhay ay may pagpapalang mula sa No, hindi totoo yun.
maaring buhay sila, pero hindi ibig sabihin noon, yung buhay na taglay nila ay may biyaya, pagpapala mula sa Panginoon. So, how to be sure na ikaw mismo ay nagtataglay ng buhay na pinagpala ng Panginoon? Nung likhain ng Diyos ang tao, sabi rito, then the Lord God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostril the breath of life, and the man became a living soul. So nung likhain ng Diyos si Adan at si Eva mula po sa putik, dirt, hiningahan ng Diyos ang nostril, ang ilong, at yung buhay ng Diyos ay pumasok sa katawang lupa po ng tao, at ang tao'y tinawag na buhay na kaluluwa. Ang sabi ng Ephesians chapter 2 verse 1, dati kayo ay mga patay. Ang kausap dito ni Pablo ay mga mananampalataya sa Efesos. Dati kayo ay mga patay dahil sa inyong kasalanan. Nung ikaw at ako, wala pa kay Kristo, ang tingin ng Diyos sa atin ay patay. Physically humihinga, physically naglalakad, physically nagtatrabaho, but as far as life is concerned, you are already dead. Malinaw? That is why sabi ng Panginoon, except a man is born again. Maliban na muling ipanganak ang tao. Bakit? Kasi pag naipanganak na muli ang tao, muling tatanggapin ng tao yung buhay, katulad ng buhay na ibinigay ng Diyos kay Eva at Adan nung siya po ay kagagawa lang mula sa putik. Ang sabi rito, then the Lord God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostril the breath of life, and the man became a living soul. Nung magkasala si Adan at si Eva, nawala yung buhay na yon. Ang dahilan kung bakit si Kristo ay naparito, kasama po sa programa ng paghahari ng Diyos ay muling ibalik yung buhay. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, the starting point for you to live a life that is blessed by God is when you are born again. Is when you accepted Christ as your Lord and Savior, because when Christ is now ruling and reigning in your life, ang sabi ng Bible, in Him was life. And that life was the light of men. In Him was what? Life. So when a person received Christ, he received the life. What kind of life? It's a life of God. Just like the life that God breathed into the nostril of Adam and Eve when they were created. Malinaw? So that is the first component of dominion living. Kaya imposible para sa isang tao na magkaroon ng dominion sa kanyang buhay, okay, maski mayaman siya, maski may pinag-aralan siya, maski napakataas ng estado niya sa buhay, sa komunidad na kanyang kinalalagyan, it is impossible for him to live a blessed life if the life of God is not in him. Uulitin ko, how can we be sure that the life of God is in us? The Bible says, in Him was life, and that life was the light of men. Who is that in Him? Him speaks of Christ. Kaya sabi ng Bible, if anyone is in Christ, he is a new creation. Why? Because the life that you receive when you accepted Him, it will bring what? Light. Kaya karamihan o halos lahat ng mga taong totoong tumanggap kay Kristo, dahil masyado nang malinaw ang kanyang pangunawa about the plans of God for his life, hindi na siya mananatili doon sa dati niyang buhay. Kaya nga mayroong pagbabagong nangyayari. At ang pagbabagong yan ay nagsisimula pag nagkaroon ka na ng panlasa sa mga spiritual na bagay
Isang bagay na nung wala ka pa kay Kristo, nung patay pa ang iyong spirito mo, wala kang pagnanasang makinig ng salita ng Diyos, wala kang pagnanasa na dumalo sa ganitong mga pagtitipon, lalo na kung ganitong umuulan at malamig ang panahon. Why? Wala kang gana. Kung baga, pag may sakit ang tao, wala kang gumanang kumain maski bigyan ka dyan ng adobo, ng lechon at ng mga... Wala kang ganang kumain. Why? May sakit ka. Lalo na yung patay. Lahat na magandang klaseng pagkain iharap mo sa patay dahil patay yan, hindi mo yan matutuksong kumain. But when Christ comes into your life, in Him was life. And that life was the light of man. That life started to grow in you. And as it grows, it gives you what? The desire for spiritual things. The desire to hear the Word of God. The desire to worship God together. The desire to do His will. The desire to live your own life. The desire to what? Make everything good. Pag may mga maling relasyon, your desire is to fix all those relationships. That is what the life of God can do to you. Kaya the first thing God did in the life of Adam and Eve for them to live in dominion is what? He breathed into His nostril the breath of life. Hallelujah! Dumating na ba sa inyo yan? Ako alam na alam kung dumating sa akin yan. When? Nung tanggapin ko si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. At ano ang patunay? Ang patunay na wala na yung dati kong nasa sa mga makasalanang gawa. Ang isang binigay na panibagong pagnanasa ng Diyos sa akin ay yung pagnanasa sa mga spiritual na bagay, pagnanasa na maging maayos at matino sa buhay, pagnanasa na kung saan yung kalooban nyo ay patuloy kong malaman. Hello? So that's the first component. See, it's the Spirit of God in man that makes him blessed in everything and every way. This is the key to a blessed life, the Spirit of God in you. And the Spirit of God in you comes to you when you have received the Lord Jesus Christ. Sa Tagalog, ang Espiritu ng Diyos sa tao ang dahilan kung bakit siya ay napagpapala sa lahat ng bagay at sa lahat ng paraan. Hello? Na pag sinabi kong pinagpalang buhay, hindi ko sinasabi na exempted na kayo sa mga pagsubok. Ang isang buhay na pinagpala ng Diyos, yung mga pagsubok na dumaring sa iyo, yan pa ang magpapalapit sa inyo sa Panginoon. Palapakan natin si Lord. Ulitin ko. Kung ang buhay ng Diyos ay nasa iyo, ano man ang gawin ng demonyo para agawin ka sa Diyos, kadalasang ginagawa ng pagsubok, persecution, tribulation, sa isang taong nagtataglay ng buhay ng Diyos, ang lahat ng mga pagsubok na yan, ang siyang lalo pang maglalapit sa iyo kay Kristo. The more the pressure comes, the more the tribulation comes, the more you'll become like a glue. Okay? Yung mga pagsubok na yan, ang siyang patuloy na parang pandikit upang lalo kang kumapit sa ating Panginoon. And that is brought to us by the Spirit of God. All right. The second thing, which I believe dito ko natapos na nakaraan, pero bubuhayin ko ulit ito, himayin ko ulit sa inyo ito, is, if you want to live in dominion, be sure that whatever God has given you, first He is giving you His life. Along with that life is the gift. Along with that life is the ability. When you receive Christ, it's the seed God has given you. And if you want to live in dominion, you need to allow that seed to grow and bear fruit. You need to allow that seed, that life, to grow and bear fruit. Now, what is the nature of that life? God breathed into their nostril the breath of life, right? That life is
like a seed. Nung hiningahan ng Diyos si Adan at si Eva ng kanyang buhay, yung buhay na yun ay dumating sa kanila sa anyong binhi. Now the question is, ano yung katangian ng binhi o buhay na tinanggap ni Adan at ni Eva? Ano ang kalikasan ng buhay na mayroon kayo nung tanggapin nyo si Kristo? The image and the likeness of God. Tama? If we possess the image and the likeness of God, there is no way you can fail. Walang dahilan para hindi ka mag-succeed. You will never fail because what? You possess the image, which is the characteristic of God, and the likeness of God, the ability of God. And that is what God is expecting us to be what? Fruitful. Pag sinabing fruitful, maging productive tayo. So, ano ang sinasabi? O ano ibig sabihin ng fruitful or being productive? Saan aspeto ng ating buhay tayo inaasahan ng Panginoon? God wants us to become fruitful in good works. Hindi pwedeng taglay mo ang buhay ng Diyos, pero kung dati kang magnanakaw, kung dati kang mabisyo, kung dati kang masama, ay mananatili. No way. Hello? Hindi pwedeng magsama ang liwanag at dilim. Kung kaya, if you want to live in dominion, these are the components of dominion. We need to produce a productive life. A fruitful life. First, in our good works. Hello? Sapagkat, dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili, hindi ito bunga ng inyong magawa kahit walang may pagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon, ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya nung una pa man upang gawin natin. Okay? Pangalawa, we need to be fruitful in godly character. Hindi lang sa gawa, kundi po yung katangian ng Diyos ay makita sa atin. Ano yung mga katangian yon? Sabi ng Bible, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas sa mga ito. You know, nagkakamali ang maraming Kristiyano ng isang bunga na gusto nila ipakita sa Panginoon ay sila ay masipag sa gawain sa Panginoon. Gusto nilang manalangin ng napakahaba. Ang iba ay gustong patunayan nila sa Panginoon that they can please God by being faithful in tithes and offering. These are just part of the fruit. Pero ito ang mas gusto ng Panginoon makita sa atin. Ano yun? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Anong tawag dito? It's a fruit. Fruit of what? Fruit of the Spirit that God has given us. Praise God for being prayerful. Praise God for being faithful in giving your tithes and offering. Praise God for being consistent. Praise God for being passionate in the ministry that God has given you. But more than, above all of those things is the fruit of the Spirit. This is the fruit that God wants us to produce. The second or the third, fruitful in winning soul for Christ. You know, being fruitful in Christ means you are producing life into the others. Yan ang dahilan kung bakit patuloy nating tinatangkilik yung one-to-one discipleship. In the past, ang isang pagkakamali po natin is when somebody received Christ, okay na madala sila sa Panginoon,
maging part ng gawain. Even if they are consistent in attending the church, there is no guarantee that they will stay. You know why? Because until and unless a believer, ang isang mananampalataya, taas sa kamay, sino sa inyo rito ang alam nyo mananampalataya kayo? Raise your hand. Makinig kayo. Until and unless produce fruit. Anong fruit yan? Mabuting gawa, godly character, and itong bagay nito, fruitful in winning Christ. Unless you produce your life in the life of others, you will never serve your purpose in life. If itong bagay na to is a mango seed, what is the gift of this seed? The gift of this seed, if it's a mango seed, is a tree. Pag ang bining ito ay hindi naging puno, this seed malfunction. This seed does not fulfill its purpose. If the seed will give you a tree, the tree is the gift of the seed. What is now the gift of the tree? Kung ang binhi, ang regalo nito sa atin ay puno, ano naman ang regalo ng puno sa atin? Fruits. Kung ito ay binhi ng mangga, kinakailangang maitanim ito sa matabang lupa. Kinakailangang alagaan ito sa pamagitan ng pagdidilig, pagkakultivate. Kung ang binhing ito, in the process of time ay naging puno, makita natin that the seed is giving its gift to us, which is the tree. Pero hindi pa tapos yung proseso. Hindi sapat na pagtanggap mo kay Kristo, gumagawa ka ng magandang gawa. Hindi sapat na nabago ka sapagkat taglay mo ang katangian o ugali ni Kristo. Pakisabi siyang katabi, hindi sapat yun. Kinakailangan, isa sa mga bunga na maiproduce natin ay yung buhay natin ay napuproduce sa iba. A fruit-bearing tree is not fulfilling his purpose unless the tree bears fruit. Bilang isang mananampalataya, hindi po ninyo masasabing nagagawa nyo ng kompleto ang layunin ng Diyos sa inyong buhay kung hindi ka nagpapagamit sa Diyos para ang ibang tao ay makakilala sa Kanya at mai-reproduce mo ang buhay mo sa Kanya. Yung prosesong yan, mga kapatid, hindi automatic na nangyayari. It should be intentional. Anong sabi ko? Intentional. Kung kaya't pinayagan ko, tinatangkilik po natin yung one-to-one discipleship sapagkat nais po namin kayong turuan kung papaano mag-produce ng bunga. Hindi lamang yung mabuting gawa, hindi lamang yung magandang ugali, kundi sa pamamagitan mo, may mga tao na lumapit kay Kristo at yung taong yun ay nadidisipulo mo at na-impart mo yung buhay na tinanggap mo kay Kristo sa Kanya. Sino sa inyo rito ang mga mananampalataya that until now ay hindi pa dumarating sa iyong kamalayan ang kahalagahan ng pamumunga?
sa aspeto po ng pagdadala ng kaluluwa sa Diyos, taas po ang kamay. Okay, makinig kayo. Ang iba sa inyo ayaw magtaas ng kamay. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nagkakaroon ng isa pang bunga, yung pagdadala ng kaluluwa kay Kristo, sapagkat hindi natin alam. Hello? Kaya natin hindi alam dahil hindi natin inaalam. Kaya hindi natin alam at hindi inaalam kasi ayaw nating pumasok sa proseso. Ano yung proseso? Ito yung proseso. Nung malaman ni Andres na si Jesus, ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ang una niyang ginawa ay puntahan si Pedro at ibalita sa kanya na sumpungan ko na si Kristo. That is the first thing Andrew did right after knowing who Christ is. It is a process, mga kapatid. Hindi sapat na ikaw ay ligtas, hindi sapat na ikaw ay gumagawa ng mabuti, hindi sapat na ikaw ay nagkakaroon ng magandang ugali. Kung gusto mong makumpleto, mga kapatid, yung bunga na ine-expect ng Panginoon sa atin, matuto tayong magpadisipulo nang sa ganon, matutunan din nating magdisipulo ng iba. That is why, if there are somebody in this congregation, until now, you are not part of our one-to-one discipleship program, if you will not embrace it, I can predict that your Christianity will not be inspiring. Ngayon pa lang mahuhulaan ko na hindi magiging exciting, hindi inspiring ang inyong buhay pananampalataya. Why? Because you will never produce yourself in the life of others. Hello? Andiyan ba kayo? Ang lalaki at babae, pag nagdesisyong magsama, ang natural na produkto ng kanilang pagsasama ay yung magkaroon sila ng anak. Kung kaya't mayroong mga mag-asawa na matagal nagsasama, na walang anak, pero dahil gusto nilang magkaroon ng anak, ang gagawin nila ay mag-aampun na lang. Bakit? Kasi parang hindi kompleto ang pakiramdam, kagalakan na mag-asawa kung walang anak sa pamilya. Ganon din po, mga kapatid, ang magiging kalagayan. Kulang ang kagalakan nyo bilang mananampalataya kung wala po kayong marereproduce na tao mula sa paniniwala nyo kay Kristo, mula sa relasyon nyo kay Kristo. Kulang ang magiging kagalakan nyo kung wala po kayong madalang kaluluwa sa Panginoon. Uulitin ko, kaya wala tayong nadadalang kaluluwa sa Panginoon kasi ayaw nating pumasok at dumaan sa proseso. Almost a year na po when I allow this one-to-one discipleship sa church. Praise God, mayroon na pong mga ilan sa inyo na nakatapos na. Sa lahat ng nakatapos na, hindi pa kayo tapos. Hanggat hindi nakikita yung bunga ng kung ano man ang tinapos nyo, wala pa rin kwenta. Para kayong nag-aral sa kolehiyo, hoping after graduation ay makakuha kayo ng trabaho, at pag may trabaho na kayo, kayo'y kumikita na. Ganon din po ang magiging kalagayan even if you finish your program, your course sa one-to-one discipleship. Kung hindi nyo isasagawa yung natutunan nyo, kung hindi malinaw sa inyo mandato na kaya ka naligtas, kaya ka nadisipulo, para magamit ka ng Diyos sa kaligtasan ng iba, para magdisipulo ka, kapatid, kulang pa rin ang kagalakan mo. So I encourage every one of you who already finished
Isipin nyo, you're not yet finished. You just finished the program, you just finished the course. But it is just the starting point for you to become more effective in reproducing yourself. Because this is what the meaning of becoming fruitful. Have dominion means be fruitful. And being fruitful, God is expecting us to what? Be fruitful in doing good works. Be fruitful in what? Having godly character, and be fruitful in what? Winning souls to Christ. As sabi ng Bible, he that wins soul is wise. So pag hindi ka nagdadala ng kaluluwa kay Kristo, you are not wise. Pag sinabing you're not wise, sa Tagalog, you're mangmang. You're foolish. Why? Kasi according to Matthew chapter 7, verse 24 to 27, mayroong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng pundasyon ay buhangin. Sino sila? Kanino sila ikinumpara? Ikinumpara sila doon sa nagtayo ng bahay, okay? Sa ibabaw ng buhangin, at ang sabi ng Panginoong Jesucristo, sila ay katulad ng mga taong nakinig lang ng salita, pero hindi nagsagawa. You want your life to become joyful? Gusto nyong maging matibay? Gusto nyo ang buhay nyo ay nakakaranas ng kagalakang nagbibigay ng lakas? Kasi sabi ng Bible, the joy of the Lord is my strength. What will give you strength in life is the joy of the Lord. So, how do you receive the joy? By knowing that you are fulfilling God's plan for your life. And what is that plan of God for your life? Be fruitful. Saan? Mabuting gawa. Mabuting ugali. Pangatlo, nakapagdadala tayo ng kaluluwa kay Kristo. Bakit ka makakapagdala ng kaluluwa kay Kristo? Because you allow yourself to be disciple. The moment you allow yourself to be disciple, you will know the process of discipleship. And because you know it, you are able also to disciple others. Ang kagalakan po ng magulang, sila po'y mayroong mga anak na gumagaya sa kanila. Ulitin ko Ang kagalakan ng mga magulang ay nagkakaroon sila ng mga anak na ginagaya sila. Hello? Andyan ho ba kayo? Ano ang pakiramdam nyo, ang anak nyo, ginagaya kapitbahay nyo? Baka magduda kayo kung sino magulang yan. Sino ama yan. Ako ama yan bakit yung kapitbahay ko yung ginagaya? Hindi kasi natural Kung totoong anak mo yan, ang magulang ang unang gagayahin. And the more you have children who imitate you because you are their father, your mother, the more na mas masaya ka. The more na mas masaya ka, the more na mas galak ka sa mga anak mo, ano mangyayari? The more na magiging inspired ka, na alagaan sila, the more na magiging inspired ka, na pag-aralin sila, the more na magiging ma-inspired ka na magtrabaho para ma-provide yung pangangailangan nila. At alam niyo ba kung nagagawa natin ng responsable yung dapat natin gawin sa ating mga anak, nagtatanim tayo sa kanila. Okay? Upang isang araw, pag hindi na natin kayang magtrabaho dahil nakapagtanim tayo sa kanila, sila naman ang gamitin ng Panginoon para tayo ay tulungan sa panahon ng ating pangangailangan. Hello? Andyan ho ba kayo? So, living a life of dominion. The first component is what? A life that's blessed by God. The second component is a life that is fruitful. What is the meaning of fruitful? Being productive. We need to produce the life, the ability that God has given us. Amen? And what will be the result if you are fruitful? You will become fruitful in what? Good works. Fruitful in godly character. Fruitful in winning soul. Now, papaano po tayo magiging fruitful in winning soul? Mateo 4:19, ganito ang sinasabi. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo
sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Now, mga kapatid, gusto kong ipakita sa inyo ng napakalinaw ang pruweba ng mga taong sumusunod kay Kristo. Kung ikaw daw po ay totoong sumusunod kay Kristo, ikaw ay nagiging mamalakaya ng tao. Ganyang kalinaw, malinaw pa sa sikat ng araw. Kung tayo po ay totoong sumusunod, ang sabi niya, dahil sumusunod ka sa akin, gagawin kitang mamalakaya ng tao. Pag hindi ka sumusunod, hindi ka lalago. At pag hindi ka lumalago sa halip na maging mamalakaya ka ng tao, ang mangyayari sa iyo, magiging katitisuran ka ng mga tao sa simbahan. Dalawa lang ang choice mo. Anong gusto mo? Maging katitisuran o maging mamalakaya? Kung totoong naniniwala tayo kay Kristo, kung totoong sumusunod tayo kay Kristo, wag nating sabing sinungaling ang Diyos. Kasi kung totoong sumusunod tayo kay Kristo, sabi niya, gagawin ko kayo. Gagawin ko kayong ano? Mamamalakaya ng tao. Mangingisda ng tao. Kaya ang tanong, madalas, lagi kong itatanong to sa isang tao na nasasabing sila ay Kristiyano. Mayroon ka na bang nadala kay Kristo? Yung bang nadala mo hindi natisod at nananatili? Ilan na yung nadala mo kay Kristo? Yung bang nadala mo kay Kristo lumalago upang yung ugali ni Kristo? Hello? Yung mabuting gawa na inaasahan ni Kristo ay nakikita? Kapatid, pag ang mga tanong na yan, ang sagot ay yes, mapalad ka. Mapalad ka, bakit? Sapagkat you will continue to receive the grace and the power to live in dominion. When you are living in dominion, you are fulfilling your purpose in life. Just like itong microphone ko. Ang purpose nitong microphone ko is to amplify my voice. Palakasin ang tinig ko. So naririnig niyo ba tinig ko? Why? Napupulfill ng mic na to yung purpose niya. So when this mic is fulfilling its purpose, ang tawag dito, excellent. You want your life to become excellent in God? Fulfill your purpose. And what is one of that purpose? Mangisda ng tao. Pero papaano ka gagawing mangingisda? Sumunod ka muna. Ang sabi nito, sumunod kayo sa akin. That is the first requirement. And then, sabi niya, gagawin. Gagawin ko kayong mga mangingisda. Ibig sabihin, you will enter into a process where Christ will form you to become the Christian that God wants you to be. And God wants every Christian to what? Produce. Bring souls to Christ. Malinaw o malabo? Sa mga hindi pa bahagi ng mga one-to-one discipleship, huwag kayong mahiya. Nais naming malaman. At kung gusto nyo maging bahagi, please raise your hand. Raise your hand, please. Ibig sabihin, kung kayo ay hindi nagtataas, bahagi na kayo? Hello? Kung bahagi na kayo, dahil hindi kayo nagtaas, pero hindi totoo yun, nagsisinungaling kayo. Mas madadagdagan yung kasalanan natin. Wag ko kayong mag-alala. May mga area, pastor, na tutulong sa inyo. Sinusuyod po namin ang bawat mga miyembro ng The City of the Lord para matiyak na kayo bahagi ng prosesong to because we want all of you to become fruitful.
Matanda na ako. Maraming matatanda, tumatandang malungkot, naghihintay na lang ng kamatayan. Pwede bang tumandang masaya kaysa malungkot? Si Brother Andy po isa sa pinaka-wiser, hindi older. The wisest men on TCTL. But every time na nagwa-one-to-one siya sa tatay ko, tuwan-tuwa ho ako eh. Bakit? Kasi hindi hadlang yung edad para tumigil ka dun sa plano at layunin ng Diyos sa iyo. Kung may ganitong mga tao na kung saan while waiting for the appearing of the Lord Jesus Christ is doing the will of God by bringing people to Christ and helping that person to be fruitful in Christ, you just imagine the reward and the crown kung gaano kakinang ang corona na naghihintay sa kanya sa langit. What will determine your crown in heaven is what you are doing today. Do we bring Christ? Do we bring people to Christ? Yan ang ibig sabihin yan. Uulitin ko, who wants to live in dominion in life? Be fruitful. Be fruitful. Kung ikaw ay isang Kristiyano, matagal ka ng mananampalataya, sa buong buhay mo, wala kang nadala kay Kristo, this is your time to decide. This is your time to decide. Decide what? Lord, help me. I want to bring souls to Christ. Use my life, Lord. I think at this point in time, hinihiling ko bawat sa yumuko. Kanina nagtatanong ako, ang iba sa inyo nahihiyang magtaas ng kamay just to answer that question. This time, I want every one of us to bow down our heads, close our eyes. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong sagutin mula sa puso ang mga katanungang ito kasi pag sinagot po ninyo ng totoo, yan po ang simula ng pagpapalaya sa iyo ng Panginoon. So habang ikaw'y nakayuko nakapikit, ang tanong, sa iyong pagkakilala kay Kristo, mayroon ka na bang nadala kay Kristo? At yung dinala mo ba kay Kristo ay nanatili o natison sa iyo? That's the question that you need to answer today. At kung ikaw mismo, hindi ka kontento sa sagot sa tanong na yan, huwag kang makonsensya, huwag mo i-condemn ang sarili mo sapagkat kaya na-brought up ang tanong na yan is because God wants to give you a chance. Anong tsansa? Muling makapamunga. And so, sa mga sandaling to, na-realize mo, nabuksan ka, na kinakailangan mo ng tulong para makapamunga. If you are this person that you want help, you need help. You need to be disciple to bring souls to Christ. Habang ikay nakayuko at nakapikit, just raise your hand. Huwag kang mahiya. Huwag mo munang isipin yung, wala akong oras. Hindi, huwag mong isipin yun. Ang mahalaga, yung tugon ng puso mo. Kung gusto mo, God will help you. How many of you today wants to be used by God to bring souls to Christ? Salamat sa mga kamay na yan. Area pastor, please tumayo kayo. Bawat sa na kayo ko nakapikit. Area pastor, tumayo kayo, harapin niyo ang congregation. Again, wag niyo munang ibaba ang inyong mga kamay. Kung ikaw, yung taong tinutukoy ko, na nangangailangan ng tulong para makapagdala ng kaluluwa kay Kristo, raise your hand. Kasi pag nakita ng mga area pastor na ikay bahagi ng area na kanyang pinagpapastulan, today, your area pastor will come to you. Will not only pray for you, but they will arrange a program for you. They will arrange time for you. Sige po, wag ko kayo maya. Ayan, raise your hand. Bahagi po ito ng proseso para maging matagumpay ang buhay Kristiyano.
Salamat po sa mga kamay na yan. Area pastor, please look at them. Look at them right now. Vision na bago matapos ang gawain ngayon, malapitan sila at magsimula sila sa panibagong commitment na ito. Ang ganda ng plano ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Nais niya na matagumpay ka, nais niya na malakas ka, nais niya na maging mabunga ka. Ang problema, hindi tayo pumapasok doon sa sistema na gusto ng Diyos na pagdaanan natin. Hindi tayo pumapasok sa proseso. This is now the time, this is the system, this is now the process by which God wants you to enter into so that you become productive, you will become fruitful. Hallelujah. Lord, itinataas ko ang bawat nagtaas ng kamay sa iyo. Naging totoo sa kanilang puso. Naramdaman nila bilang isang mananampalataya, maski matagal na sila o bago, naramdaman nila na medyo kulang, tila kulang pa. But today, naniniwala po ako na ang pagtataas ng kamay na yan ay isang desisyong nagmula sa puso. And through the help of the Holy Spirit, through the help of their area pastor, today, they will enter into that process by which you said, come follow me and I will make you fishers of men. Oh, Rababashikabahanda. Tayo lahat ay tumayo. Just continue to close your eyes, bow down your head, speak unto the Lord. Oh, Rabashikamahanda. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, nakikita mo, Panginoon, ang mga babae at lalaking ito. Hindi lang nagsuko ng kanilang buhay, nagdesisyon na magpapagamit sa iyo dahil nais silang mamunga. Today, Lord God, yamang sila'y nakita ng kanilang mga area pastor. Naniniwala ko na sila'y magtutulungan, Panginoon, upang ang pagiging mabunga, Panginoon, ay isang seryosong bagay na titingnan nila ngayon sa kanilang buhay pananampalataya at hindi sila titigil, Panginoon, hanggat hindi ito nangyayari sa kanila. Idinideklara ko, Panginoon. Idinideklara ko, Panginoon, ang kalayaan, Panginoon, mula, Panginoon, sa pagiging tamad sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Idinideklara ko, Panginoon, hallelujah, na lahat na nagtaas ng kamay, lahat na nagdesisyon, idinideklara ko, tatanggap sila, Panginoon, ng kapangyarihan, ng lakas upang kanilang mapagtagumpayan na ang mga dahilan na pumipigil sa kanila noon pa man. This time, they will be able to overcome. This time, they will be able to prevail. This time, oh God, they will become successful, oh God, in the decision, Lord God, that they have made, oh God. Because their decision is accordance with your will. Ang decision nila, Panginoon, ay ayon sa iyong kalooban. Bawat desisyon ayon sa iyong kalooban. Ikaw ang nagbibigay, Panginoon, ng lakas upang ito ay kanilang maisagawa, Panginoon. Oh, Rabashik Kabaradabaya Basiko Borodobohonde. Hallelujah. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Umaasa ko na mga binhing ito na kanilang tinanggap, natanim, Panginoon, sa matabang bahagi ng kanilang mga puso, ito'y tutubo, ito'y lalago, hanggang makapamunga. In Jesus' mighty name, sabay-sabay po nating pasalamatan ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, at Amen.